narito na siya. Walang iba kung hindi ang inyong Tita Karina. Yes. Dako na po tayo sa ating lovingly yours. It's me, your Tita Carrie. At kasama ko po kayo sa pagpapayo sa problemang ito ni Rowena. Ayan. Dearest Tita Carrie, una sa lahat, naway nasa mabuti kayong kalagayan ni Kuya Mike at ng iba pang mga kasama sa inyong magandang programang Pinoy Tayo Sanman. Tawagin niyo na lang akong Rowena, 56 years old at matagal ng OFW dito sa Hong Kong. Almost 23 years ko na rito, Tita Carrie. Wow, 23 years. Tagal nyo na. Nakakahiyamang aminin ay isa rin ako sa mga OFWs na napabayaan ng sarili at hindi na ako nakapag-asawa pa dahil sa pagtulong sa mga kapatid at magulang. Laki kasi ako sa hirap, Tita Carrie, at ako lang din ang pinalad na makapag-abroad. At kahit papano ay makatungtong sa college noon dahil gusto ko talagang makapag-aral. At naroon ang determinasyon ko na balang araw, giginhawa din ang buhay namin. Ang hirap kasi sa magulang namin, Tita Carrie, mga lalaki lang ang pinag-aaral at nasusuportahan kahit papaano, lalo na ng kalakasan pa ng itay ng tatay namin. Kasi ang katwiran niya ay ang lalaki ang magpapadre de pamilya at ang babae kahit ano natapos at kahit ano ang tinapos ay matatapos lang din bilang may bahay at pangbahay. At sa lugar namin, bihira lang talaga, Tita Carrie, ang babaeng nakatapos dahil parang pare-pareho ng pananaw sa aming probinsya ang mga matatanda doon. May ganun nga. Oh, parang yung sa mga babae, inirereto agad, bata pa lang, reto-reto na. Ang ginawa ko, Tita Carrie, ay nag-working student ako. Kahit nung elementary pa lang ako, kahit galit ang tatay ko, noon ay talagang pinagmatigasan ko na gusto kong mag-aral at makatapos. Kaya swerte ko, Tita Carrie, sa aming 4 na magkakapatid na babae. Dahil ako lang ang nakatapos at nakatungtong ng college sa amin. Bali 8 kaming magkakapatid, Tita Carrie, 4 na lalaki, 4 na babae. At alam ko, tita, ang iniisip mo. Magaling talagang gumawa ang tatay ko. Hindi, baog ang tatay mo, gaya ng tatay ko. Tatay ko baog. 8 rin kami, gaya nyo. May sakit pa sa itlog yun. Ay, nako. Tanungin mo si Sarge. Saksi siya. Ay, nako. Maagang namatay ang tatay ko, Tita Carrie. Almost 3 years lang siyang nakatikim sa akin ng ginhawa. Dahil kahit ano mangyari noon, pinapadalan ko talaga siya ng pera. Ayaw niya kasing payagan akong mag-abroad noon. At di daw tama na kababae kong tao magpapaalipin ako sa dayuhan. At sa ibang bansa pa ako magiging tsimay. Kaya ginawa ko noon, palihim ang pag-a-apply ko at palihim din ang pag-alis ko. Kaya nalaman na lang ni tatay na nasa Hong Kong na ako at nung una, ayaw akong kausapin. Pero kalaunan, Tita Carrie, naintindihan din niya ako. May kakilala rin o akong ganyan. Gusto ko papag-asawahin na.
kaya bumaba ng Manila. Totoo po ito, pumunta do'n sa tiyuhin niya at nag-apply papunta rito sa Hong Kong. At yung babae na ho na yun, naging penpal ko nung ako nasa Saudi. At yung babae ho na yun, naging asawa ko. Swerte, no? Ay, nako. Kaya nalaman lang ni tatay na nasa Hong Kong na ako at nung una, ayaw kong kausapin pero kalaunan, naintindihan din niya ako. Iyak siya ng iyak. Ganon din ang nanay nang magpadala ako ng pera sa kanila. At ang hirap ng pakiramdam, Tita Kerry, nang mawala ang pinakamamahal kong tatay at ganon din ang pinakamamahal kong nanay dahil halos magkasunod silang namatay, Tita Kerry. Kaya mas lalo akong nalagay sa alanganin dahil sa pagtulong sa mga kapatid ko na kailangan ng aking tulong at lalong higit sa mga pamangkin ko. Nakapag-ampon ako, Tita Kerry, ng dalawa. Bali anak ito ng mga kapatid ko. Pero sa akin po nilagay ang pangalan. At tinuring ko silang parang mga anak ko na. At ako ang nagpapaaral sa kanila. At syempre, dahil ang turing ko sa kanila ay para ko ng tunay na anak, ay kinuha ko sila ng educational plan noon, Tita Kerry, sa inyo po, sa PhilAm plans. At ngayon ay napapakinabangan ko na. Ang mahirap ay lingid sa kaalaman ko, buntis pala ang panganay ko na nasa third year college na. At ang bunso ko ay tumigil na pala sa pag-aaral at di sinasabi sa akin ng mga kapatid ko. Imagine, samang-sama ang loob ko dahil nung umuwi ako pa ang nagdala sa doktor sa panganay kong anak. Dahil kahit anong tago nito ay halata kung buntis ito. Kaya at sabi ng kapatid ko ay tinago din daw ito sa kanila at kapag sinasabi nilang dadalhin siya sa doktor, marami itong dahilan. Kaya nang umuwi ako ay di niya alam at sinabi kong sama lang siya sa akin at may pupuntahan lang kami na kaibigan ko at may isasangguni lang ako. Ayun, Tita Kerry. 5 buwan na palang buntis ito. At nanganak na siya, Tita Kerry, at mag-6 na buwan na ang bata. Yung bunso ko naman ay talagang ayaw ng mag-aral, Tita Kerry. Ang sabi sa akin ay magtatrabaho na lang daw siya. At humingi naman ng tawad sa akin sa panloloko niya. Napakasakit sa akin, Tita Kerry, dahil tinuring ko silang parang tunay kong anak at ganito pa ang igaganti nila sa akin. Humihingi ang panganay ko ng second chance at gusto niya daw na ipagpatuloy ang pag-aaral niya. Pero ang sa akin, Tita Kerry, ewan ko kung tama ako, Tita, na wag na muna siyang mag-aral ulit sa ngayon at alagaan niya muna ang anak niya. Gusto ko rin na matuto siya sa pagkakamaling nagawa niya at makita niya kung paanong maging ina sa kanyang anak ngayon. Tama ba, Tita Kerry, na wag ko munang sang-ayunan ang gusto niya? Excuse me po. At natatakot ako na gagawin niya na naman yon sa akin. Dahil pangalawang pagkakataon nito, dalawang pagkakataon na po ito, pangalawang pagkakataon na nabuntis siya. At yung una, inamin niya na pinalaglag niya at nakuha sa gamot. Suwail ang batang ito, Tita Kerry. At parang andun na ang takot ko na lolokohin na naman niya ako. Dahil alam niya
na mahal ko siya at lahat ng gusto niya ay ibinibigay ko sa kanya. Sana Tita Kerry mabasa niyo po ito bago ako magdesisyon at tama lang ba na tiisin ko muna siya, 'wag pagbigyan sa gusto niyang mangyari dahil gusto niya na kumuha ako ng mag-aalaga sa anak niya ngayon para makapag-aral daw siya ulit. Isa pang tanong Tita Kerry, yung sa PhilAm na EDUK na kinuha ko sa inyo, tuloy-tuloy pa rin ba ang pagkuha ko ng benefit? At kung di ko na siya papag-aralin, makukuha ko pa rin ba ang graduation gift niya? Pati yung sa bunso ko, ganun din po ba? Salamat at ng marami sa inyong pagbibigay ng atensyon sa sulat kong ito. Yours truly, Rowena of Quarry Bay. Ay, nako. Chief, ang hirap din ng kanyang kalalagayan, ano. Pero mo, 23 years in Hong Kong, inampon niya yung anak ng kapatid niya, tinuring niyang parang tunay na anak. Ngayon, nung lumaki na, eto naman ang nangyari. Pero alam mo, pinag-usapan lang namin dito ni Roy na bakit ba okay, nandun na tayo doon sa disappointment nung magulang. 'Di ba? Na-disappoint yung magulang dahil third year college na siya. At Isang taon na lang. Isang taon na lang, tapos ganun na nangyari, no? Tapos na balitaan pa pala na nabuntis na siya previously. Nagpalaglag lang. Nagpalaglag siya. Ang akin, tanggalin ko na lang yung no? Kasi I cannot really say much about the first instance. Pero yung second instance na alam mo, hindi magandang sabihin na parang walang utang na loob yung bata doon sa magulang. Tandaan niyo po, bilang magulang, alam natin na karapatan din po natin na paaralin po natin yung mga bata. True. No? So hindi po natin pwedeng sabihin na walang utang na loob yung batang yan. I think that is not the way to do it. No? Para sa akin lang, hindi siguro mapapariwara yung bata kung nandun nakatutok din yung magulang sa sitwasyon na pinagdaanan niya. Pero alam naman nung dalawang bata na sila'y 'di ba? Kumbaga, ang tunay na magulang nila, yung kapatid. True, totoo yun. Yung nanay nila, na tinuturing nilang nanay. Kaya nga, so kahit anong sabihin po natin as part of the situation right now, parang kahit na sabihin na nating, yun na nga, inampun mo yung dalawang batang yun, I think it is in reality, dapat pinaalam na niya talaga kung ano yung tunay na sitwasyon. Diba? Yun yung pinakamahirap doon. Pero para sa akin, alam nyo, para sa bata, mahirap na hindi nyo bigyan ng pagkakataon second chance yun. o third chance. Diba? Kasi, ano ho nila yan? Future ho nila yan eh. Pero, mas maganda rin na matuto sila ng leksyon. Lalo na ngayon na nanay na siya, di ba? Parang gap year muna. Pwede yun. Muna na matuto yung kanyang responsibilidad bilang ina. No, malaman niya muna yung ginawa niya na ito pala yung sinuong niyang sitwasyon. Pwede yun. Diba? Pwede yun. Ngayon, kung nandoon na yung nandoon na yung pagsisisi at na siya sa nanay niya, bigyan siya ulit ng second chances at tatapusin niya para sa anak niya. Pero ang isa siguro, yun ang maganda pagkakataon. pero considering also, kailangan din talagang upuan dapat yan. Puso sa puso. OFW natin at yung bata. No? Kasi, alam niyo po, maaring malihis lamang bahagya yung kanyang landas doon sa kursong gusto niyang kunin. Pwede naman ngayon, lalo na ngayon, may mga advances in technology na pwede ka naman mag-aral through online, di ba? Na pwede mo rin at the same time alagaan yung anak mo. Di ba? Nag-a-adjust na po ang panahon ngayon sa mga na pwedeng nasa bahay pa rin. Correct. Diba? So, wag natin hadlangan yung kakanyahan nung bata
na sometimes hindi naman natin akalain, meron talagang nalilihis yung landas sa ganitong panahon. Tita Cares? Yes. Alam niyo po, kung ako tatanungin kung ako tatanungin niyo, Rowena, ah, mas mabuti po na bigyan niyo ng pagkakataon na makatapos ang inyong panganay. Gano'n din po ang ano ni Kuya Mike, no? Hindi man ngayon, kapag medyo di naalagain ang anak niya at tama lang po ang desisyon niyo, natutukan niya muna na alagaan ang anak niya, maramdaman niya muna at maranasan ang maging ina. Sa ganitong paraan, makakatulong tayo na mamulat siya sa katotohanan, lalo na sa kamaliang nagawa na niya. Mas mabuti din po na mag-uusap kayo ng puso sa puso. Walang panunumbat, walang galit na namamahay sa inyong dibdib, para hindi tayo malihis sa tamang pagdedesisyon at pangunawa. Kahit ampon nyo yan, na itunurin nyo na rin na anak nyo, tayo ang tumatayong ina sa kanila, ay talagang mas marapat na ito'y pangatawanan natin at panindigan. Kasama po yan sa pagsubok na dinadanas ng ating mga OFWs. At huwag niyong sayangin o sanayin na palaging nakukuha nila. Ito, take note ha. Ito po ugali natin eh. Sinasanay natin na nakukuha nila ang mga gusto nila nang hindi nila pinaghihirapan. At binubusog natin sila sa material things. Alalay din po sa inyong sarili at sa inyong magiging sitwasyon pagdating ng araw na kayo ay hindi na magtatrabaho, naway bigyan nyo rin ng atensyon ang inyong pagtanda, lalo na at ganito ang mga nagiging sitwasyon. Mas mabuti rin po na may ipon kayo sa inyong sarili at habang panahon ay tumutulong po kayo. Ganyan po talaga ngayon ang sitwasyon na tayong mga magulang ang mag-a-adjust para sa ating mga anak at wala naman pong masama doon dahil di rin natin pwedeng ipilit sa kanila ang ating nakagisnan noon dahil panahon po nila ngayon. Doon po sa planong kinuha nyo, wag po kayong mag-alala. Kasi kahit huminto na ang dalawang anak nyo, makukuha nyo pa rin ang mga benepisyo. Lalo na po, nakalagay naman po yan sa policies, no? Na yung graduation gift na nakapaloob sa inyong policy. Isang magandang bagay po ito na napagandaan nyo rin noon para hindi kayo nahihirapan ngayon. Dalangin ko po na sana'y maging daan ito ng pagbabago sa inyong mga anak at ma-realize nila ang kanilang mga pagkakamali. Wala pong masama kung bibigyan nyo ulit ng pangalawa, pangatlong chances. Bago tayo susuko, magulang tayo eh. Ito po ang inyong Tita Carrie, of course, na nagsasabing sa bawat tanong ay may sagot, sa bawat suliranin may kalutasan. Arrivederci. Babu, I love you all. Alam di mo. Buti alam mo. Ay, nako. Maraming salamat, Tito Cares. We'll catch you again next weekend sa ating programa. At naway you have a great weekend dyan sa Pilipinas. Yes. Nako, sana nga mag-normalize na yung aking blood pressure. Oo. Di bale. Gagayahin ko yung paglalakad mo sa umaga. Gagayahin mo na? Ilang oras yan? Ha? Ang dami mo ng kabady na... Oo, mga sumasama na. Oo. Oo, Meron galing na. May mga ano na tayo. May mga kabatak na tayo sa umaga. mismo. Na i-encourage talaga sila na ano. May iba doon, bago pa lang, hinihingal pa lang, pero unti-unti nang nakaka-pick up na. Pero maganda po yan, no? Alagaan po natin ang sarili natin. Lalo na po kayo. Congratulations sa dagdag sahod. Yes. To God be the glory.